Sabi po ni Fajardo. So tama yon kasi lumalaban sila sa mga authorities natin ngayon. Kung panahon niya ni Mau Diggs po, malamang na AJK na yan, collateral damage. Noong panahon ni Mau Diggs, pag may collateral damage, may na AJK, tama daw. Okay yon sa kanila. Ngayon, wala man pong namatay, wala nang nagpaputok po. Maling-mali daw, sabi po ni Mau Diggs. Kaya magpa-file sila ng legal action. Ayan po, yung magbarkada. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mau Diggs, mga kababayan, nagsabi dito sa balita, magpa-file ng asunto laban sa mga members ng PNP in relation dun po sa sabi chaotic serving ng warrant of arrest sa kanyang kaibigan pong may-ari ng Universe na si Pacquiao, at nagpalabas siya ng statement, mga kababayan, statement of condemnation. Ayan po, FPRRD to take legal action versus PNP on chaotic warrant serving. Sila ba yung may lakas ng loob, mga kababayan, na mag-file ng asunto? Dapat nga po yung ating mga authorities ang mag-file sa kanila ng kaso kasi cuddler siya, mga kababayan, ng isang fugitive from justice. Pero nabalitaan natin yung PNP magpa-file man talaga po ng asunto, ng complaint, pero laban sa mga members ng KJC. Kasi yung iba sa mga members doon, mga kababayan, sinubukang lumaban, may mga daladalang itak, bato, at saka yung isa may baril. Ayan o. Magpa-file din yung ating Philippine National Police ng asunto po. Tapos niya, Mr. Maravillas, si Robin Padilla pala, nanawagan din ng investigasyon. Ito si Robin Padilla. Ano pa asahan mo sa taong ito, mga kababayan? Dapat daw imbestigahan, mga kababayan, yung paggamit ng ating kapulisan ng sobra-sobrang puwersa. Hindi mag-file ka po ng resolution sa Senado. Paimbestiga ka, mag-privilege speech ka para masaya. Di ba? Yan sabi ni Robin. In serving warrants, law enforcement should take into consideration the totality of the situation at hand, which should not in any way violate the dignity of persons. There is a need for the PNP to promote and protect human rights because these very acts are vital to the maintenance of public order, guarantee of public safety, in respect for the rule of law. Kaya nga po, Senator Robin Padilla, kailangang humarap po ang patron ninyo na si Mau Diggs sa ICC. Kasi nung panahon niya, yun ang talagang excessive yung ginamit na puwersa. Kasi yung mga victims po ng kanyang drug war, napakarami, 20,000. Walang kalaban-laban, mga mahihirap, hindi tulad ni Pacquiao na mayaman, may armas, at suportado pa ninyo. Suportado ng inyong patron na si Mau Diggs, dating Pangulo, suportado pa ng mga senador na tulad ninyo. So yung sinasabi po ninyo, Senator Robin Padilla, na excessive use of force, walang katotohanan yon. Ang may excessive use of force, yung panahon ng inyong kaibigang si Mau Diggs. Kasi nga po, yung mga napatay, mahihirap, wala man silang army, walang mga high-powered firearms tulad ng isinuko niya, Buti kung isinuko lahat ni Pacquiao. Kaya tama lang yung puwersa, yung 2 batalyon, yung lugar ni Pacquiao, napakalaki. Ang tawag niya nga po, Kingdom. Hindi lang isa, 3. You see? Yung mga members, mga blind followers, kasi kulto. Yan sinasabi po ninyo, baseless. Kaya ito nga po, yung ating mga authorities, magpa-file ng kaso sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ
church. Ay, ito ngayon yung balita. Sabi ni PNP Colonel, PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, yung 6 na members na hindi man in-identify kung sino, may mga armas daw, bearing weapons such as bolo, knives, and gun. Sa Glory Mountain anya, may attempt na atakihin ang mga pulis natin. Kaya may 6 tayo dinala sa station, pero kinuhanan lang natin ng ilang detalye, nirelease din po natin. Sabi po ni Fajardo. So tama yon kasi lumalaban sila sa mga authorities natin ngayon. Kung panahon niya ni Maudigs po, malamang na AJK na yan, collateral damage. Noong panahon ni Maudigs, pag may collateral damage, may na AJK, tama daw. Okay yon sa kanila. Ngayon, wala man pong namatay, wala nang nagpaputok po. Maling-mali daw, sabi po ni Maudigs. Kaya magpa-file sila ng legal action. Ayan po, yung magbarkada, may statement siya po. Sabi niya, to members of the Kingdom of Jesus Christ Church and all citizens who uphold the rule of law, June 10, 2024 will go down as a day of infamy. May infamy pa anyang nalalaman si Maudigs, Mr. Maravillas? Ano niya, Mr. Maravillas? Ibig sabihin ni Maudigs sa pagsabing will go down as a day of infamy. Ibig sabihin, mga kababayan, yung ginawa ng ating mga kapulisan daw, mag-iiwan ng isang napakasamang reputasyon sa kanila. May ganun talaga po. Ang may masamang reputasyon po, kayo, kasi 20,000 po ang namatay sa AJK. Pero ito po, wala man namatay. Gumamit lang ng tamang puwersa yung ating mga kapulisan. Kasi napaka-influential ng tao na kanilang isi-serve ng warrant of arrest. So sabi niya, heavily armed battalions niya ng Philippine National Police, Special Action Force, and Criminal Investigation and Detection Group raided various church compounds in Barangay Buhangin and Tamayong, Davao City, Glory Mountain, in Quezon's Baptismal Resort, Samal Island, and Kitbog Compound, Malungon, Sarangani Province, ostensibly in a coordinated effort to serve warrants of arrest on Pastor Apollo Kibuloy. O ano naman po ang problema doon? Legal naman po yung pag-serve ng warrant of arrest, galing po yun sa husgado. Kasi nahaharap, may mga complainants po, naharap siya sa napaka-seryosong kaso ng sexual abuse at human trafficking, qualified human trafficking. At yung kasong yan, siya ang nagsabi na i-file sa husgado. Kasi pag sa Senado niya, hindi man ako harap. Sa Congress, hindi ako harap. Siya yung humingi. Siya yung humiling. I-file niya ninyo sa husgado yung kaso laban sa akin, doon ko niya sasagutin isa-isa. Final. Kaya nga po may warrant of arrest. Dahil may warrant of arrest, hindi man siya sumusuko voluntarily. Kinakailangang iserve. Kailangan siyang hantingin. Kasi nagtatago siya eh. Sige, sabi niya na hindi man niya ako nagtatago. Nasaan ka? Bakit hindi ka makita kung hindi ka nagtatago? Tama? Kalukuhan po yung mga pinagsasabi ninyo. Iniling ninyo na kayo file ng kaso sa husgado. Ngayong may kaso na. Ayaw man ninyong sagutin. Ayaw ninyong sumurrender para masimulan yung trial. Saan lulugar yung ating mga authorities? Buti kung walang nagreklamo. May nagreklamo po. So, gabos-gabos sa Indo. Gabos ka mo pa sala-sala. Baluk-bagi. Gawa-gawa ng kwento kayo. Pamali-mali. Sabi pa dyan sa statement ni Maudigs, except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant. In all of the church properties raided by the law enforcement agencies, this is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. O di mag-file kayo ng asunto sa husgado laban sa mga polis.
para masagot din. Ready man yung mga pulis po na sagutin yung asunto. Tuwa lang yan ng mga abogado. Di ba? Tuwang-tuwa yung mga abogado niyan. Kaya yung mga abogado, laging excited pag may kaso. Trabaho yan para sa kanila. Ayusan niya. May kliyente. Lalo pat ang kliyente po, tulad ni Pacquiao, mapera. Sige lang, mag-file kayo ng kaso. Pero yung sinabi ninyong overkill, ang overkill po, yung nagresulta sa 20,000 na mga namatay during your administration. Yun ang talagang overkill. Pero ngayon, wala man pong nakill. Wala man namatay. Yung drug war po ninyo, yung overkill, saan ka nakakitang wala man namatay, may overkill? Tama ba? Walang maniwala sa inyo, kundi kayo lang. Yung drug war ninyo, tambak yung mga namatay, walang overkill. Ngayon na nag-serve yung mga authorities, dahil lang sa 2 batalyon yung ginamit, siyempre 2 batalyon, 3 lugar. Di ba? Ang tawag kingdom, isang kaharian, at hari, kinoronahan na si ano. Nakita mo na Mr. Maravillas ng koronahan si Pacquiao? Nakita ko. Ito. Kinoronahan na si Kibuloy. Trending. Parinig ko sa inyo. Balita ng News 5. Sabi rito, get up ni na Arroyo at Kibuloy. Agaw pansin. Sa ibang balita, trending ang mala-cosplay umanong get up ni na Pastor Apollo Kibuloy at ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa isang investiture ceremony sa Davao. Kuha ito ng gawaran si Kibuloy ng titulong patron ng Royal Institution ng Singapore. Si Arroyo ang nagpanumpa sa pastor. Ibinida rin ni Kibuloy ang 10 titulong nakuha niya sa Global Accrediting Institution. Kinoronahan po. Napasihan daw ng paggagawad sa kanya ng pinakamataas na titulo. Nagbigay pa ng mensahe ang Pangulo. Karangalan daw para sa lahat ng Pilipinong achievement ni Kibuloy. Di ba? 4 years ago yan, kinoronahan si Kibuloy. May kingdom. Inihalin tulad sila sa mga pyesa ng chess. Hirit pa ng isa, may nanalo na yatang bagong Miss Universe. 4 years ago po, kinoronahan si Kips. So kingdom, mga kababayan, kaharian ang linosob ng PNP po para iserve yung warrant of arrest. Paano hindi gumamit po ng 2 batalyon? May-ari ng universe po, yung kailangan nilang hulihin. Very powerful. May-ari ng universe. You just imagine yung dating Pangulong Digong, administrator lang ng kanyang property. Baka niya Mr. Maravillas magkasusyo doon sa... Yan po ang duda ng mga humahabol kay Kibuloy na malamang po, ganun nga. So, mali po, walang overkill. So, sabi niya, this act niya cannot go unpunished. O, di abulin ninyo yung mga authorities. Walang problema. Gawin ninyo kung ano yung gusto ninyong gawin. Pero yung ating mga kapulisan, may mandato sila na iserve yung warrant of arrest. Huntingin saan man magtago si Kibuloy. Hanggat hindi siya humaharap sa batas, sa husgado po, hahantingin siya po. At yung paghahabol sa kanya, legal po siya. May order po sa korte. So sabi niya, while I am saddened to do this given my personal and in the past official support for the police in the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed
as a consequence. So, under obligation daw siya kasi bilang administrator. Do it. Kasi sinisulduhan ka dyan kung hindi ka kasosyo. Tama? So sabi niya, it is anya incumbent not only upon the church but also upon officers of the law to take appropriate action considering that the said trespass was beamed by social media all over the world and sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect for the law and religious institutions. Nung panahon po ninyo, kaya nga po may asunto kayo sa International Criminal Court kasi yun ang nangyari. Walang respect sa batas at sa human rights. Pero ngayon po, wala man po. Walang ganon. Kayo yung dapat tumara po sa International Criminal Court. Tapos, nakalimutan mo yata, sinasabi mong respect to religious institutions, na yung mismong Santo Papa, pinagmumura mo po. Di ba? So, ano yung moral authority mo to speak about respect to religious institution na mismong yung Santo Papa, pinagmumura mo? Pero pagdating dito kay Pacquiao, gusto mong irespeto yung religious institution. Wala mang disrespect po sa kanya. Ang nag-disrespect kay Pacquiao, siya mismo. Saan ka nakakitang pastor? Masabit po sa ganyang karumal-dumal na mga gawain. Tama po? Inireklamo ng kanyang mga mismong members. Tapos imbes na isubmit yung kanyang sarili sa ating mga otoridad, kumbaga siya inosente, nagtatago ngayon. Sasabihin niya, hindi man daw siya nagtatago, pero hindi man nagpapakita. May mga pahulaan pa. Nandito anya ako sa may bundok, paanan ng bundok, mga patalinhaga, may nakabantay pang lamgam. Higanting lamgam yata, yun yung pagkasabi ni Pacquiao. Para na Mr. Maravillas may isay. Inakusa yung ating First Lady po at yung Pangulong Bongbong Marcos na pinaaswang daw siya. Pati yung mga aswang po, pinaniwalaan na. So sabi niya, while the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of this legal raid by granting the relief and legal remedies provided by law. It is unfortunate, that the obsession of this administration to demonize Pastor Quiboloy, even before he could be convicted by a court of law, is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis is found by corruption, incompetence, and abuse of authority. Malabo yung mga statements po ninyo, Maudix. Anong sinasabi ninyo na yung administrasyon dinindemonize si Pastor? Unang-una po, wala mang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaso niya, yung sexual abuse, human trafficking, mga private complainants. Nag-file ng asunto, karamihan nga mga members niya ay lahat yata dati niyang mga members. Anong kinalaman? Hindi man kakilala yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang nag-imbestiga sa kanya sa Senado, hindi man kaalyado ng ating Pangulo, si Risa Ontiveros, Committee on Women, Akbayan, Anti-Marcos. Tama? Pagkatapos, yung isang Marcos, si Amy Marcos, kampi pa sa inyo. So anong kinalaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng administrasyon sa pag-demonize? Malabo po, Maudix. Napakalayo sa katotohanan. Dinadrag ang ating Pangulong Bongbong Marcos na wala mang kinalaman. Iyan ang script ni Pacquiao. Anong pakinabang dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kasong yan? Di ba? Ang order hindi man galing sa Palasyo Malacanang. Ang order galing sa Husgado.
Ang pulis po has to follow the court order kasi yun ang kanilang mandate. Parang hindi kayo abogado. At yung sinasabi ninyong deepening crisis, anong deepening crisis is found by corruption? O bakit hindi kayo mag-file ng corruption case kung mayroon? Siguro yung mini-mini ninyo, yung mga kwento ni Marites Luca na kayo din ang nasa likod. Mga paninira laban kay Mrs. Lisa Marcos. Huwag kami maudigs. Incompetence in abuse of authority daw. Ang incompetence po na sinasabi ninyo, nasa DepEd, yung incompetent, ayaw pang mag-resign. Wala mang contribution sa pag-resolba ng mga problema sa DepEd. Kaya nga, nag-react na po yung makabayan. Yan po. Sabi ni Raul Manuel, baka isabi naman ninyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod nito, kalaban ito ng presidente. Ang Makabayan Black po, kalaban, anti-Marcos, simula pa nung tatay, sabi po ni Raul Manuel, she no longer has the capacity to meet the bare minimum as DepEd Secretary. Yan ang incompetent. Wala na daw capacity na kahit man lang yung minimum requirement ng isang DepEd Secretary, wala na siya doon. Yan ang sabi po ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel criticizes Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Duterte's no comment response regarding Malacanang's directive to integrate the recital of the Bagong Pilipinas hymn. O, kita mo? And pledge into weekly flag ceremonies. Bakit naman no comment ipaparecite sa DepEd employees at sa mga bata sa eskwelahan ang bagong brainwashing modus na yan? O, kita ninyo? Anti-Marcos siya. The least she can do is give a comment. Manuel posted on X, formerly Twitter, on Wednesday, June 12. Manuel further argued that Duterte's silence reflects an inability to fulfill her basic responsibilities as the Secretary of the Department of Education. No comment. So dapat sana, kung hindi siya sang-ayon, sinabi niya hindi siya sang-ayon, tapos i-cite niya kung ano yung mga rason. Kasi wala na yung unit team. Yan ang sinasabi ni Raul Manuel. Anti-Marcos. Kontra nga siya sa Bagong Pilipinas hymn. Pag-recite. Bakit na niya, Mr. Maravillas, yung mga militant kontra? Tungkol kasi sa pag-asenso, pinupost ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Bagong Pilipinas para ma-change yung mindset ng ating mga mamamayang Pilipino, especially yung mga kabataan. Pag umasenso kasi po ang Pilipinas, irrelevant na yung mga militant, wala na silang issue. So dapat hindi umasenso ang Pilipinas. Kasi pag umasenso at ang nagpa-asenso yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di napaya sila, irrelevant na sila, wala nang papel sila sa mundo. Nagets ninyo? Ganyan po ang mga anti-Marcos. Dapat laging mahirap lang para diretso ang rally. Laging may i-blame sila, continuous ang support sa kanila ng mga kontra-gobyerno. Pag wala na, ano pa man? Wala na silang papel, mga kababayan. Ganon lang siya eh. Balikan natin yung sinabi ni Maudigs. So sabi niya dyan, dito na tayo. Again, it is with heavy heart that I am constrained to take action against all of those responsible for the coordinated but illegal raid. Paano naging illegal po na may warrant of arrest po? Notwithstanding my personal convictions, the law must be upheld. Let this be a warning and a lesson for all those who follow and implement illegal and unlawful orders that these are
grave consequences for blind obedience. Ayan. Wala man pirma po, Rodrigo Roa Duterte. Hindi man po kayo, maudig sa Supreme Court para kayo ang magdeklarang illegal po. Questionin ninyo sa Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Court na illegal yung ginawang order, I think yung ating gobyerno will submit kasi marunong po sumunod sa batas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba tambak yung ikinaso sa pamilya Marcos? Sinagot nila sa husgado, hindi sila nagtago. Never na ang Marcos po nagtago. Wala nga silang ugali tulad po ng friend po ninyong si Pacquiao, si Mrs. Marcos. Hindi lang dito yung kaso, pati sa yung trial of the century po sa New York. Kababaing tao po, never niyang inatrasan, pero panalo po. You see, hindi sila umaatras po. Hinaharap nila sa batas kasi, sa husgado. Kasi po, naniniwala yung mga Marcos na sila po, wala man silang kasalanan ginawa. Yung mga corruption cases po, sabi ni Apulacay, I have many sins, anya, but stealing is not one of them. Yung sinasabi ninyong korupsyon, aka-aka lang po ninyo. Sa tagal ng sa dami, 930 cases po all throughout the world, local, international, pati yung nandun sa Swiss Bank. Ano nangyari? Nakulong po yung kahit isa man lang na member ng pamilya Marcos. Di ba wala? Huwag kami maudigs. Kayo po, yung kaso ninyo sa ICC, iisang kaso sa ICC, ayaw ninyong harapin. Si Mrs. Marcos po, minarap niya doon sa New York at hindi natakot. Yan ang totoong maisog. Ang pamilya Marcos ang totoong maisog, pero hindi po sila mayabang. Hindi sila dumadaldal na sila matapang. Wala kang marinig. Basta sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng West Philippine Sea, Filipinos don't yield. Tama? O ngayon, yung minamaliit ninyong administrasyon, nasabi ninyo mahina, pero ngayon sinasabi ninyo excessive force. Ang ginamit para bulid si Pacquiao, balibaligtad yung sinasabi ninyo. Saan ka nakakitang mahinang gobyerno, mahinang Pangulo, tawag nga ng tuta ninyong vlogger, kuting. Ano na tayo ngayon? Sabi ninyo weak leader, kuting. May weak leader bang kuting na ina-accuse ninyo ngayon ng excessive force? Gumamit ng sobrang puwersa? Tama? Kaya, bangga po yung mga statements ninyo. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.